Araw-araw kang kumakain ng kanin, pero alam mo ba na pwede itong tahimik na tumulong or makasama sa iyong mga bato? Paano kung ang kanin sa plato mo ang dahilan kung bakit hirap maglinis ng lason ng katawan mo nang hindi mo man lang nararamdaman? Walang sakit, walang senyales. Dahan-dahan lang. Ang hindi alam ng karamihan, hindi lahat ng bigas ay pare-pareho ang epekto sa kidneys. May mga uri na tumutulong sa natural na pag-flush ng toxins habang ang iba naman ay unti-unting nagpapabigat sa trabaho ng iyong mga bato. At ang mas nakakagulat, isa sa pinaka-epektibong uri ay malamang nasa kusina mo na, pero halos palaging mali ang paggamit natin dito. Sa video na ito, ibabahagi ko ang 3 pinakamainam na uri ng bigas na makakatulong sa paglilinis ng katawan at pagsuporta sa kalusugan ng iyong kidneys, lalo na kung gusto mong alagaan ang mga ito bago pa lumala ang problema. Bago tayo magsimula, nais ko sanang itanong, ilang taon ka na? Saan ka nanonood? At kamusta naman ang iyong kalusugan nitong mga nakaraang araw? Iwan mo sa comment section. Binabasa namin ang bawat isa at huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa iba pang updates sa kalusugan at kapaki-pakinabang na impormasyon. Kaya simulan na natin. Number 1, Basmati Rice. Ang basmati rice ay malawakang itinuturing bilang isa sa pinakaligtas at balancing option sa kanin para sa mga taong nais mag-enjoy ng kanilang pagkain nang hindi binibigyan ng sobrang pasanin ng kanilang mga bato. Marami ang nag-aakala na kapag lumitaw na ang mga problema sa bato, lahat ng klase ng kanin ay dapat iwasan. Subalit, ang basmati rice ay nag-aalok ng isang pagbubukod. Kapag maingat na pinili at inihanda ng tama, maaari itong maging bahagi ng isang kidney-conscious na dieta nang hindi nagdudulot ng hindi kinakailangang stress, anupat nagbibigay ito ng enerhiya at ginhawa. Ang basmati ay isang long-grain rice na kilala sa kanyang mabangong amoy at natural na magaan at malambot na texture. Ito ay may puti at brown na varieties, ngunit ang white version ang lalong mahalaga para sa mga kidney-friendly diet. Dahil ang white basmati ay dinaan sa milling, ang karamihan sa potassium at phosphorus na nasa outer layers nito ay natatanggal. Nagre-resulta ito sa mas mababang mineral content na nangangahulugang hindi napipilitan ang mga bato na iproseso ang mataas na level ng mga mineral na ito ng sabay-sabay. Para sa mga individual na nagmamanage ng kidney strain, ang kaibhang ito ay maaaring gawing mas magaan at komportable ang pang-araw-araw na pagkain. Isa sa mga standout na katangian ng basmati rice ay ang mababang glycemic index nito. Kung ikukumpara sa maraming iba pang uri ng puting kanin, ang basmati ay mas mabagal maglabas ng glucose sa bloodstream. Nakakatulong ito na maiwasan ang biglaang pagtaas ng blood sugar na isang mahalagang aspeto para sa kidney function. Ang steady na blood sugar levels ay nagbabawas ng panganib ng pinsala sa maliliit na blood vessels, kabilang na ang mga nasa loob ng mga bato. Para sa mga nagmamanage ng parehong kidney concerns at blood sugar levels, ang property na ito ay nagbibigay ng makabuluhang advantage sa basmati rice. Nagbibigay din ang basmati rice ng enerhiya sa isang magaan at pangmatagalang paraan. Ang mas mabagal nitong digestion kumpara sa standard white rice ay nagpapahintulot sa katawan na mapanatili ang steady energy levels. Nababawasan nito ang pakiramdam ng kabigatan pagkatapos kumain at nakakatulong maiwasan ang mga biglaang insulin response. Kapag maayos ang digestion, hindi na kailangan pang mag-compensate ang mga bato para sa metabolic stress. Sa halip, nakatuon na lamang ang mga ito sa pag-maintain ng fluid balance at mabisang pag-filter ng waste. Natural na hinihikayat ng basmati rice ang portion control. Ang bango at malambot na texture nito na tumutulong sa paglimita sa potassium at phosphorus intake kahit na may kasamang brown basmati paminsan-minsan. Ginagawa nitong balanse ang basmati rice na isang ideal na pagpipilian para sa sustainable long-term eating habits, imbes na isang panandalian o masyadong restriktibong dieta. Pinapakinabangan ang mga benepisyo nito sa pamamagitan ng tamang paghahanda. Ang masusing paghuhugas ng mga butil nito ay nag-aalis ng sobrang starch, anupat nagpapanatili sa kanin na magaan at malambot. Ang pagluto nito ng may maraming tubig ay nakakatulong din sa pagiging mas malambot at mas madaling tunawin nito. Dapat iwasan ang mabibigat na mantika, mayayamang sarsa at labis na asin dahil maaari nitong pataasin ang sodium intake at bawasan ang kidney-friendly properties nito.
Ang white basmati rice ay maayos na ipinares sa mga mild at kidney-friendly na sangkap. Ang steamed vegetables, boiled greens, at lean protein tulad ng isda o skinless chicken ay nakakadagdag sa kanin nang hindi nagdaragdag ng sobrang stress. Ang mga herbs, bawang at sibuyas ay makapagpapa-enhance naman sa lasa. Ang approach na ito ay nagbibigay diin sa pagiging simple at balanse, imbes na sa mga restriktibong dieta. Mahalagang tandaan na ang basmati rice ay hindi gamot at hindi nangangako ng mga dramatikong resulta ng mag-isa. Gayunpaman, kapag ginamit ng may pag-iisip, ito ay nagiging isang maaasahang pundasyon para sa mga kidney-conscious na pagkain. Hinahayaan nitong mag-enjoy ang mga tao ng pamilyar na pagkain ng walang takot, nagbibigay ng steady na enerhiya at natural na naaayon sa isang sustainable na routine. Para sa mga nagpoprotekta ng kidney health habang pinapanatili ang kalidad ng buhay, ang basmati rice ay isang simple ngunit epektibong pagpipilian. Pinapanatili nitong masarap, nakabubusog at magaan sa pakiramdam ang mga pagkain, anupat sumusuporta sa overall wellness araw-araw. Number 2. Jasmine rice. Ang jasmine rice ay kadalasang hindi napapansin kapag pinag-uusapan ang mga kidney-friendly na pagkain. Marami ang nag-aakala na pare-pareho lang ang lahat ng puting kanin o dapat iwasan ang anumang uri ng bigas kapag naging alalahanin ang kalusugan ng bato. Ngunit ang jasmine rice, kapag ginamit ng wasto, ay maaaring magampanan ng isang magaan at sumusuportang papel sa isang balanseng dieta. Ang kanyang natatanging texture, bango, at nutritional profile ay ginagawa itong mas magaan para sa katawan kaysa sa inaasahan ng marami. Ang jasmine rice ay isang long-grain rice na tradisyonal na kinukonsumo sa puting anyo nito dahil ito ay dinaan sa milling. Ang karamihan sa potassium at phosphorus na matatagpuan sa outer layers nito ay natatanggal. Natural na napapanatili nito ang jasmine rice na mas mababa sa mga mineral na ito kumpara sa mga whole grain varieties. Para sa mga batong mas pinapagana kaysa sa normal, mahalaga ang kaibhang ito. Ang mas mababang mineral intake ay maaaring makatulong na bawasan ang hindi kinakailangang strain at gawing mas madaling i-manage ang pang-araw-araw na pagkain. Isa sa mga dahilan kung bakit napaka-tolerated ng jasmine rice ay ang malambot at bahagyang malagkit nitong texture kapag naluto. Ang texture na ito ay nagpapadali sa pagnguya at pagtunaw, lalo na para sa mga taong madaling makaramdam ng panghihina, pagka-bloated o pagkapagod. Ang mas madaling digestion ay nangangahulugan na mas kaunting enerhiya ang ginugugol ng katawan sa pagtunaw ng pagkain at mas maraming enerhiya ang mailalaan sa pagpapanatili ng balanse. Kapag maayos ang digestion, ang mga bato ay hindi napipilitang magtrabaho ng higit pa sa kailangan nila. Ang isa pang advantage ng jasmine rice ay ang versatility nito. Maganda itong gamitin bilang isang simpleng base para sa mga kidney-conscious na pagkain. Maaari itong ipagsama sa mga lightly steamed vegetables, boiled greens, o maliit na portion ng lean protein tulad ng isda o manok. Ang mga mild herbs, bawang o sibuyas ay maaaring magdagdag ng lasa ng hindi nagdaragdag ng labis na sodium. Dapat iwasan ang mga mabibigat na sarsa, fried toppings, at processed seasonings dahil maaari nilang bawiin ang mga benepisyo ng isang kung hindi man ay magaan na pagkain. Ang jasmine rice ay maaari ding pagsamahin sa iba pang low-potassium grains sa maliliit na dami upang magdagdag ng variety at texture. Ang paminsan-minsang paghahalo nito sa white basmati rice o isang maliit na portion ng wild rice ay maaaring panatilihing interesante ang mga pagkain habang nananatili sa loob ng mga kidney-friendly guidelines. Ang variety ay tumutulong sa mga tao na mapanatili ang consistency ng hindi nakakaramdam ng pagiging restricted. Kapag ginamit ng may pag-iisip, ang jasmine rice ay nagiging higit pa sa isang pamilyar na staple. Ito ay nagiging isang supportive component ng isang kalmado at sustainable na pattern ng pagkain. Hindi ito nangangako ng mga lunas o mabilisang solusyon, ngunit maaari itong makatulong na bawasan ang dietary stress, suportahan ang digestion, at gawing mas magaan at mas kaaya-aya ang pang-araw-araw na pagkain. Para sa mga taong nakatuon sa pagprotekta ng kalusugan ng bato, ang jasmine rice ay maaaring maging isang praktikal na kagiginhawang pagpipilian na natural na umaangkop sa isang balancing lifestyle. Kung gusto mo ang topic ng video na ito, mag-comment ng mabuhay sa comment section. Kung hindi ito ang inaasahan mo,
mag-comment ng 0 para ma-improve ko pa at makagawa ng mas magagandang video na akma sa iyong pangangailangan. Ngayon, ipagpatuloy na natin. Number 3. White rice. Ang puting bigas ay isa sa mga pinaka-misunderstood na pagkain sa modernong nutrisyon. Sa sandaling marinig ng mga tao ang salitang puti, madalas ay ipinapalagay na ito ay hindi malusog, walang sustansya o nakakasama pa. Sa paglipas ng panahon, ang puting bigas ay na-label bilang isang bagay na dapat iwasan, lalo na ng mga taong nagsisikap kumain ng malinis o protektahan ang kanilang kalusugan. Para sa mga na-diagnose na may problema sa bato, marami ang agad-agad na tinatanggal ito sa kanilang dieta. Sa paniniwalang ito ang pinakaligtas na pagpipilian. Ngunit paano kung ang pag-iwas sa puting bigas ang siya palang nagpapahirap sa pang-araw-araw na buhay ng katawan? Pagdating sa kidney health, ang puting bigas ay gumaganap ng isang napakaibang papel kaysa sa iniisip ng karamihan. Hindi tulad ng brown rice or whole grains, ang puting bigas ay dinaan sa proseso ng paggiling. Ang giling na ito ang nag-aalis ng outer layers na naglalaman ng karamihan sa potassium at phosphorus. Dahil dito, ang puting bigas ay nagiging napakababa sa parehong minerals na ito. Ang nag-iisang katotohanan ito ang nagbabago sa kung paano tumugon ang katawan dito. Ngayon, lalo na para sa mga taong ang mga bato ay na-pressure na o para sa mga stressed or weakened kidneys, ang sobrang potassium at phosphorus ay maaaring mahirap i-handle. Kapag naipon ang mga mineral na ito sa bloodstream, ang mga bato ay kailangang magtrabaho ng mas mahirap para i-filter at i-balance ang mga ito. Sa paglipas ng panahon, ang dagdag na workload na ito ay maaaring magpalala ng pagkapagod, pamamaga at physical discomfort. Ang puting bigas, dahil sa mababang mineral content nito, ay maaaring makatulong na bawasan ang pasaning iyon. Nagbibigay ito ng magagamit na enerhiya nang hindi pinipilit ang mga bato na iproseso ang mabibigat na mineral ng paulit-ulit. Isa pang dahilan kung bakit kadalasang kasama ang puting bigas sa kidney-friendly diets ay ang digestion. Maayos ito sa tiyan at madaling matunaw. Para sa mga taong madaling ma-bloated, mahina o palaging pagod, ang mga mabibigat na pagkain ay maaaring mabilis magpababa ng enerhiya at magpabagal ng digestive system. Kapag naging mas maayos ang digestion, ang katawan ay maaaring mag-redirect ng enerhiya patungo sa mga essential functions, kabilang ang pagtanggal ng waste, fluid balance at internal stability. Minsan, ang mas simple at light na pagkain ang nagpapahintulot sa katawan na gumana ng mas mahusay. Maraming mga doktor at health organizations ang nagre-rekomenda ng puting bigas bilang base food para sa mga may kidney concerns. Hindi dahil ito ay perpekto o kumpleto, kundi dahil ito ay predictable, magaan at madaling itolerate ng katawan. Naghahatid ito ng calories at ginhawa ng hindi binibigyang labis na stress ang mga sensitibong sistema. Gayunpaman, dito rin madalas nagkakamali ang pag-unawa sa puting bigas. Hindi ito dapat mag-isa. Ang puting bigas ay gumagana lamang kapag ito ay ginamit ng tama. Ang pagkain ng malalaking dami ng plain white rice araw-araw ng walang balance ay hindi ang solusyon. Mababa ang puting bigas sa fiber at kulang ito sa maraming bitamina. Ibig sabihin, hindi ito dapat maging nag-iisang pagkain sa iyong plato sa mahabang panahon. Sa halip, ang puting bigas ay dapat ituring bilang isang malinis, neutral na pundasyon na sumusuporta sa iba pang masustansyang pagkain. Mahalaga rin ang preparation. Ang paghugas ng puting bigas ng ilang beses bago lutuin ay tumutulong na magtanggal ng sobrang starch na ginagawa itong mas magaan at mas madaling tunawin. Ang pagluto nito ng may mas maraming tubig at pag-drain ng sobra ay maaaring magpababa pa ng heaviness. Iwasan ang mga mabibigat na sarsa, maalat na seasoning or processed flavorings na nagpapataas ng sodium at nagdadagdag ng stress sa mga bato. Ang simpleng paghahanda ay kadalasan ang pinaka-supportive na approach. Malaki ang pinagkaiba kapag ipinares ang puting bigas sa mga kidney-friendly na pagkain. Ang steamed vegetables, boiled greens, bawang, sibuyas, fresh herbs at maliliit na portion ng lean protein ay maaaring gawing balanced at supportive meal ang isang simpleng bowl ng kanin. Ang mga kombinasyong ito ay nagbibigay ng sustansya, lasa, at ginhawa ng hindi dinadagdagan ang hindi kinakailangang strain sa katawan. Kaya nga, ang puting bigas ay hindi kaaway na iniisip ng marami. Tulad ng maraming pagkain, ang halaga nito ay nakasalalay sa kung paano ito ginagamit.
Kapag kinain ng may intensyon, balanse, at tamang paghahanda, ang puting bigas ay maaaring maging isang magaan at maaasahang source ng enerhiya. Para sa ilang mga tao, lalo na sa mga nagpoprotekta sa kanilang mga bato, maaari itong maging bahagi ng isang kalmado at sustainable na paraan ng pagkain. Isang pamamaraan na nagpapahintulot sa katawan na magpahinga, umangkop, at gumana ng mas maayos sa paglipas ng panahon. Ang iyong mga bato ay hindi gumagaling sa isang gabi lamang, ngunit ang iyong kinakain araw-araw ang siyang magdidikta kung patuloy silang manghihina o dahan-dahang magkakapag-ayos ng sarili. Ang tatlong uri ng bigas na ito ay hindi uso o mga milagrosong pagkain. Sila ay epektibo dahil binabawasan nila ang pasanin ng mga toxin, sinusuportahan ang natural na pag-filter ng katawan at binibigyan ang iyong mga bato ng mas kaunting stress na dapat harapin. Kapag pinili mo ang tamang bigas, ang iyong mga bato ay hindi na kailangang magpakapagod sa paglaban. Magsimula sa maliliit na hakbang. Palitan lamang ang isang kainan sa isang araw. Maging consistent. Sa paglipas ng panahon, ang iyong katawan ay magpapasalamat sa mga paraang iyong mararamdaman ng literal, mas magandang enerhiya, mas kaunting pamamaga, at isang mas malinis na sistema mula sa loob palabas. Kung nais mong patuloy na matutunan kung ano ang tunay na nakakatulong sa mahihinang bato at kung ano ang tahimik na nakakasira sa kanila, mag-subscribe ngayon at panoorin ang susunod na video sa iyong screen. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong opinyon. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong saloobin. Kaya huwag magatubiling ibahagi ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang iyong suporta ay tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming magandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at sana ay makita ka ulit namin sa susunod na video.